Real talk lang, ilang beses ka na ba nag-upload dito sa YouTube pero wala pa ding nanonood? Ano-ano ba yung mga ginawa ko para magkaroon ako ng subscribers? Kasi nag-start lang ako sa 0 subscribers pero now nasa 16,500 plus na siya. Kaya kung ready ka na mag-grow ang channel mo, tapusin mo itong video na ito. Tip number 1, kailangan meron kang niche. Unang-una, sino ba ang target audience mo? At kanino ka ba gumagawa ng content mo? Tulad ko, ang target ko ay yung mga gustong mag-grow dito sa YouTube. Kung gusto mo lang ng entertainment, like yung mga pranks, pwede din naman. Basta meron ka lang iisang niche. Ito yung magiging topic mo sa buong channel mo. Hindi siya pwedeng random kasi maririto. Kasi malilito si algorithm kung kanino ka ba niya ipo-push. Ganun siya nag-work. Kapag kunyari, in-upload mo ngayon tungkol sa mga aso mo, tas kinabukasan about naman sa driving, tas kinabukasan about naman pranks, hindi ka po mapupush ni YouTube. Ganun po siya nag-work. At kailangan maging consistent ka sa topic mo na iyon. Pumili ka ng niche mo na kaya mong panindigan sa long term. Yung na-enjoy mo. At syempre, yung may audience ka talaga. Kung gamer ka, mag-stick ka sa gaming lang. Syempre, kapag mas malinaw ang niche mo, mas madali mag-grow ang channel mo. Tip number 2. Ito naman yung lagyan mo ng value yung content mo. Dapat bago ka mag-upload, lagi ka talagang nag-iisip. Kailangan mo muna mag-isip ng i-upload mo, hindi lang to basta bara-bara lang. Isipin mo, kung ikaw yung audience, panonoorin mo ba yung video na ginawa mo? Value can be 3 things. Educational, entertainment, and emotional. Sa educational, meron ba silang matututunan? Entertainment, matatawa ba sila? Or maaaliw ba sila? Emotional, mai-inspire mo ba sila? Hindi lang to basta-basta day in my life kasi wala silang pakialam sa buhay mo unless artista ka, unless sikat na sikat ka, presidente ka. Tandaan mo, nagsusubscribe sila sa'yo dahil may value yung content mo. Tip number 3, kailangan mo ng eye-catching thumbnails. Aminin natin, minsan, di ba, hindi naman talaga tayo nagbabasa ng title. Tinitignan lang natin yung thumbnail. Sa mga hindi nakakaalam, guys, ito po yung thumbnail. So, if boring ang thumbnail mo or kung wala ka nito, magi-skip sila agad. Hindi na nila panonoorin yung video mo kahit gaano pa to kaganda. Kailangan malinaw yung subject, lagyan mo ng emotion, masaya, takot, o kaya naman shock. Tapos, lagyan mo lang ng konting text, at least 3 to 5 words lang. Instead na plain picture mo lang, lagyan mo ng expression plus bold text. Imagine mo na lang, if nasa YouTube ka, tapos walang thumbnail, yung mga nakikita mong videos, or sobrang liliit ng mga text sa thumbnail niya, tingin mo ba bubuksan mo yun? And tip number 4, of course, clickable title. Ang title mo, yun yung parang headline ng balita. Tandaan, if boring ang title mo, walang click yan. At again, hindi siya mapupush ni YouTube sa algorithm. For example, my workout routine. Better lagay mo na, my workout routine that changed my body in just 30 days. Mas specific, mas nakaka-intriga. Gumamit ng numbers, maglagay ng curiosity. Siyempre, wag masyadong generic. Siyempre, ang importante din, wag naman tayo mag-clickbait. Kasi once na disappoint mo, yung viewer mo, hindi na yan babalik sa channel mo. Tip number 5, ang favorite ko sa lahat at ang laging kinakatamaran ay yung consistency. Actually, sa lahat naman, consistency is the key. Mapa-workout man yan, mapag-aral man yan, or sa paggawa ng mga videos, dapat consistent ka. Actually, hindi naman siya kailangan everyday. Pwede siya ng once a week, twice a week, basta consistent ka lang mag-upload. Tapos meron kang schedule, for example, every 6 p.m. Ako, nag-upload ako every 6 to 7 p.m. Kapag nasana yung viewers mo, aabangan ka na nila sa ganung oras mo. Consistency is equal to trust and trust is equals to subscribers. Tip number 6, engage with your audience. Huwag mo i-ignore ang comment section. Malaking tulong yan para ma-push ka ni algorithm. Kahit meron ka pang basher, mag-comment ka dyan kasi mapupush ka ni YouTube, believe me. Pag naman may nagpasalamat sa'yo, sabihin mo lang welcome. Pag may tanong sila, sagutin mo. Signal yan na napaka-engaging na video mo. At syempre, mas mapapakita ka sa YouTube. Tip number 7, nakakahiyaman to pero promote your videos. Pumunta ka sa iyong social media accounts. Kung nahihiya ka sa mga sa mga kakilala mo, sa pamilya mo, i-block mo sila. Pero i-promote mo yung channel mo.
sa lahat ng social media account mo like TikTok, FB, Instagram, or kung saan mo man gusto. Mas maraming makakita, mas magsusubscribe sila sa'yo. Tip number 8, use SEO. Search Engine Optimization po ang meaning ng SEO. Lagyan mo siya ng hashtag. Kunyari, paano dumami yung subscribers, YouTube tips, YouTube tutorial. Ayan, gamitin mo yung mga yan sa description mo or sa hashtags mo. Para madali kang makita ng mga tao once na nag-search sila ng ganon sa YouTube. Tip number 9, pag-aralan mo yung analytics mo. Kaya meron tayo YouTube Studio para mapag-aralan mo yung analytics mo. Well, ako nakita ko na ang audience ko po ay nanonood around 7 p.m. So, gagawa ko ng separate video about this. Sa intro mo pala, nag-skip na sila. Well, meron kang kailangan i-adjust or i-improve. Tip number 10, ito na yung favorite ko din sa lahat. Be authentic. Hindi sila nagsusubscribe sa'yo dahil perfect ka. Nag-subscribe sila sa'yo dahil totoo ka, meron silang natutunan, may value yung video mo. People connect with real people. At babalik sila sa channel mo. Kung nakaabot ka dito, well, solid ka. Ibig sabihin nun, gusto mo lang mag-grow ang YouTube channel mo. Ngayon, kung gusto mong mag-grow ang channel mo, hindi sapat na nanonood ka lang sa akin. I-apply mo din po ito sa sarili mo. Gawin mo lang ito. Maghanap ka ng niche mo. Make sure na may value. At kung gusto mo pa ng more YouTube tutorial tips or growth, content creation, hit like and subscribe. Comment growth. Bye! God bless us all. Go, go, go! Kaya niyo yan.